Kawa ang bayan ko, sa magnanakaw na tao. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto, timbog na Senator Marcoleta umaksyon na. President Marcos nabulaga, walang alam. Ayan mga kababayan, patungkol po yan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, eto, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin to. President Bongbong Marcos Jr. nabulaga sa pagkalugi ng GSIS sa investment. Ay kinagulat po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ulat na nalugi umano ang gobyerno, Government Service Insurance System or GSIS sa kanilang inilagak na investment sa DigiPlus Interactive Corporation. Nako talaga. Ibig sabihin, pag nagulat ka mga kababayan, ibig sabihin yan, wala kang alam, di ba? Hindi mo alam or wala ka talagang alam. Kapag nagulat ka, ibig sabihin, ang tagal na to ha. I mean, last week, di ba? Last week, binalita na ito. Or last 2 weeks, di ba? Binabalita na po ito, tapos magugulat ka pa rin. Talaga bang nagulat ka or gusto mo lang hindi na mapag-usapan to, di ba? Ang problema nga dito, mga kababayan, naparusahan na po ba yung opisyal na gumamit ng pera ng GSIS to invest dito po sa online sugal, di ba? Ayun po ang gusto natin malaman. Hindi po natin gustong malaman kung alam mo ba or hindi. Well anyway, it's better kung alam mo, di ba, as a president, yung nangyayari. Pero kung hindi mo naman pala alam, at nagugulat ka, nabulaga ka nga, no, sabi dito sa balita, wala rin naman tayong magagawa. Pero, sana naman, kahit ano pong mangyari, mabigyan po, ng kaparusahan yung opisyal ng gobyerno na nag-invest dito po sa pagkalugi ng pondo, no, yung perang ginamit sa pag-invest dito po sa online sugal na ito. Alright, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Comment dyan na lang. At ito, pasadahan din po natin ang President Bongbong Marcos Jr. nagbigay po ng komento sa desisyon ng Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan po natin, mukhang naging kasi mukhang naging attorney na rin. Parang sila sila Tito Soto, Risa Hontiveros, di ba? Yung mga hindi attorney tapos naggagaling-galingan, pakinggan po natin to mga kababayan. Merits of the case were not examined by the Supreme Court. This doesn't mean this does not decide the merits of the case. It just talked about procedure. So the procedure was faulty, was lacking. So yun ang assessment ng Supreme Court. It has no bearing on the rightness or wrongness of the impeachment case. And your reaction, sir, dun sa naging pagboto po ng Senado to archive? Nasabi niyo, sir, kayo? Interested observer po kayo. Kaya nga, so I've observed that they voted. That's it. I keep telling you, the executive has no role in this. The president has no role. I'm an impeachable officer. I cannot involve myself in any of this. So wala daw silang kinalaman dyan mga kababayan. Pero sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., no? Tama na ang politika. Parang ginaano niya yung mga tauhan niya, no? Yung mga nasa gobyerno. Tama na ang pamumulitika. Magtrabaho na tayo. Di ba? Yung nakarang mga weeks, di ba? Sinabi niya po yan. Pero eto. Anyway, ito, pakinggan pa po natin to. well, it's really the Supreme Court, the Senate, and the House. So yun ang kanilang. That's where the decisions were made. Well, between on the issues between the House, the Senate, the Supreme Court. The Supreme Court has decided, and like I've said, that's it. That's the Supreme Court has decided. The merits. So yan mga kababayan, yan pong naging reaksyon ni President Bongbong Marcos Jr.
sa pagkabasura, sa pagka-archive, no? Sa pagkakabaon, sabi nga, pagkakalibing, okay? Ng impeachment complaint or impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Ano pong inyong ano dyan? Ano po yung take nyo dito? Ako kasi, parang naghuhugas kamay lang dito si President Bongbong Marcos Jr. Kasi mga karibin natin, imposible naman. Siya po ang presidente ng ating bansa tapos sasabihin mong wala siyang ano dyan, wala siyang kinalaman. Diba? Kasi pwede niya namang ipatigil yan diba? Pwede niya ipatigil, tumigil na kayo. Sinabi niya na nga, tumigil na kayo pero ayaw pa rin makinig sa kanya. Ang tanong dito, bakit ayaw makinig? Bakit ayaw makinig ng mga tambaluslos kay President Bongbong Marcos Jr.? Ito pa isang video mga karibin natin kung saan naman pagpapanagot sa palpak na flood control projects. Ito, pakinggan po natin si Atty. Claire Castro. Sabi po niya dito, patungkol dun sa flood control investigation ng pamahalaan. Names daw po at dapat po seryoso, magkaroon daw po ng charges at jail time. Hindi daw po pwede yung mag-threaten na lang ng reenacted budget. Ano po yung reaction po dito? Unang-una po, hindi po gagayahin ng Pangulo ang anumang klase ng pagte-threaten lamang. Hindi po siya maglalabas ng anumang mga listahan na hindi verified. Kung nangyayari man to sa mga nakaraang administrasyon, hindi po gagawin ng Pangulo yan. Sinabi niya po ito to serve as warning para po mas mapaganda at mas maging transparent ang magiging budget ng 2026. At ang tungkol po dito sa flood control projects, kung ito man po ay nagawa, hindi nagawa o ghost projects lamang po, ito po ay ipinaiimbestiga. At hindi rin naman po mag-aatubili ang Pangulo na sampahan ng kaso ang dapat na managot dahil yan po ang kanyang sinabi sa SONA. So, ang reaksyon ko lang dito, no, mga kababayan, yung reaction lang natin dito ay bakit ngayon lang, no? Bakit ngayon lang kayo imbestiga, 'di ba? Dapat noon pa lang na finact check, 'di ba? After SONA ni President Bongbong Marcos noon, 'di ba? Tapos binagyo, binaha, tapos finact check po ng kalikasan mga kababayan. So dapat doon pa lang. Kung talagang may malasakit kayo sa taong bayan, dapat doon pa lang ay ginawa nyo na po ang inyong mga tungkulin to investigate these flood control projects mga karibin natin. Pero ang tanong nga dito, bakit ngayon lang kayo gagalaw? Dahil ba mga busog na siguro kayo? Dahil ba sa mga busog na ang mga buwaya? Kaya gagalaw sila? At yung mag-iimbestiga, mga buwaya rin Isipin nyo kung paano nila niloloko yung taong bayan. Yung mga akusados, mga buwaya. Yung mag-iimbestiga, mga buwaya. Yung DPWH, buwaya din. Diba? Wala tayong parang nakikitang, buti sana kung sa Senado, sa Blue Ribbon Committee ni Senator Dante Marcoleta, kung doon sana, no? Pero sige, lang natin, antay-antay lang natin kasi yun din naman ang plano ni Senator Dante Marcoleta to investigate, magkaroon po ng hearing patungkol po dito sa flood control projects na ito. Okay? Alright, ito mga kababayan, pasadahan din po natin ang balitang ito. Ito naman po si Abante mga kababayan, sabi po dito sa balita, Abante Islam's IME for shameful remarks. Nako, sabi naman po ni Atty. Rowena Guanzon, bumanat na naman si Boy Adila. Ikaw nga, talo sa butuhan, nanalo pa. Oo nga no? Saan kaya ang mas nakakahiya mga kababayan? Ang magkomento sa Senator Amy Marcos na batang sanggol si Speaker Martin Romualdez or itong si Abante na kung saan nanalo lang dahil sa COMELEC. Di ba? Ito po ay appointed by the COMELEC po ito si Abante. Hindi po ito appointed or elected by the people. Ito appointed lang po ito. si Abante kasi nga talo siya, di ba? Tapos nanalo because of the COMELEC decision, okay? O yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? At eto pa, pasadahan po natin si Romualdez. Si Romualdez mga kababayan, nagpasalamat sa tulong ng US
sa mga binahang Pinoy. Nako, ayan o. Abante TNT, nagpasalamat si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pamahalaan ng United States sa karagdagang 13.8 million na emergency shelter assistant at hygiene kits para sa binahang Pilipino. Nako po. Ako natatawa lang ako dito mga kabayan ha. Kasi biruin mo ha. Oh. Ngayon tuloy na mayroon pong sakuna, mayroon pong bagyo. Wala tayong naririnig na maraming ayuda na ibinibigay, di ba? Dapat pagbigyan todo talaga. Todo-todong ayuda ang ibigay nila sa taong bayan. Yung talagang di ba? Yung tipong hindi ka nahihingi sa iba. Ano ba yan? Speaker Martin Romualdez, di ba? Ngayon po ang panahon para mamigay kayo ng ayuda. Yung talagang todo-todong ayuda ang ibigay ninyo nang hindi na yan maghirap. Diba? Hindi na maghirap yung mga nabahaan. Pero bakit parang pag walang baha, pag walang bagyo, pag walang sakuna, doon tuloy bumabaha ng ayuda. Diba? Kapag may bagyo, nasaan? Well, anyway, I'm sure nang-aayuda kayo ngayon pero it is not hindi yan sapat. Hindi yan enough, no? Yung gusto kong makita para sa akin lang naman ito, no? Maybe para sa inyo rin, no? Gusto kong makita yung ayudang todong ayuda kasi may bagyo eh. Diba? Binaha. Todo talaga ang ayuda eh. Kapag walang baha, todo rin naman ang pangangayuda ninyo, diba? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At ito, pasadahan po natin ang video ito. Sabi po dito, lagot ka ngayon sa wakas, House Speaker nakatikim na ng hagupit ni Senator Marcoleta. Timbog na si Romualdez. Ayan mga kabayan, ito pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Ito ang nakakagulat para la trending sa mundo ng social media ang di balitang matapos ni Yorakan inapi inalipusta na halos taplakan na ng lupa at di pa nakontento, tinanggal pa lahat sa committee ng mababang kapulungan ng Kongreso na pinamumunuan ng Speaker of the House na walang iba kundi si Martin Romualdez, ang dating kongresista na ngayon ay niluklok ng taong bayan sa pagkasenador ng mataas na kapulungan ng Senado na nanatiling lumalaban para sa katotohanan at ngayon ay may pinakamalaking tungkulin na gagampanan ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee na walang iba kundi si Senator Dante Marcoleta, ang dating inalipusta ng mga buhayang kong Natawa ako din sa video mga kabayan, yung hopya, di ba? Yung ay nako. Ito na yung ito na po yung congressman na tinapaktapakan inapinin nyo dyan sa House of Representatives. Isa na pong senador. Ito po ay malaking sampal dito po sa mga congressman na nang mamaliit kay Senator Rodante Marcoleta. kongresista at isa sa natagapaglitis sa lahat ng mga korupsyon na nangyayari sa lahat ng ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na ang House of Representatives na pinamumunuan ni Speaker Martin Romualdez. Tila kabahan ng araw at humanda na ang mga buhayang mambabatas, lalong-lalo na sa Kongreso dahil tila sadyang kayo ang uunahin at paimbestiga ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee dahil sa hindi may paliwanag niya di mo ng mga korupsyon na nangyayari sa bansa, lalong-lalo nang hindi may paliwanag ng flood control project na siyang magpasa hanggang ngayon ay nananatiling isa di umano sa pinakamalaking korupsyon na nangyayari sa bansang Pilipinas. Bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Dante Marcoleta ay tila babasagin ng katahimikan at katotohanan at hindi na mapipigilan pang pananagutin sa batas ang mga di umano'y lahat ng kasabwat sa isa sa nagpahirap sa bansang Pilipinas ang nakawin ng pera ng taong bayan o kaliwat ka ng korupsyon na nangyayari ngayon sa kasalukuyang pamahalaan na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin.
At yun nga mga kapinas, good news! Sa wakas, itinaga na rin bilang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senator Rodante Marcoleta, Committee on Accountability of Public Officers and Investigation sa ginanap kamakailan lamang na plenary session ng Senado. Pinalitan ni Senator Rodante Marcoleta si Tia Cayetano sa nasabing pwesto. Isa sa makapangyarihang komite na may magdatong mag-imbestiga sa mga irregularidad at katiwalian sa hanin ng pamahalaan, kabilang ang mga opisyalis at mga ahensyang kontrolado ng gobyerno. Ang Blue Ribbon Committee ang pangunahing bantay ng integridad ng gobyerno, ang karaniwang sentro ng isinagawang mga matinding pagdinig kaugnay sa mga controversial na mga issue tulad ng mga anomalya sa kontrata, overpricing those project at iba pang pagsasayang ng pondo ng bayan. Isa ito sa mga pinaka-prestihiyosong pwesto sa Senado. Bukod dito ay hawak Lagot mga kababayan ha. Pati ang pagsasayang ng pondo ng bayan ay pwedeng imbestigahan ni Senator Rodante Marcoleta. Paano to? Sa palagay niyo po ba, ito atin lang po ito mga kababayan. Ito bang pamimigay ng ayuda ni Speaker Martin Romualdez, no? Ay ito ba po ay pagsasayang ng kaban ng bayan? Diba? At saka hindi naman po lahat nabibigyan. Diba? Yan ang mahirap. Kaban ng bayan, no? Pero hindi lahat ng taong bayan ang nakakatanggap ng pinamimigay nilang ayuda. Diba? Yan po ang masakit dyan din ni Senator Rodante Marcoleta ang Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship. Kaya naman tila nataranta na at tila umiba ng ihip ng hangin at tila bumaliktad na at nag-iba pa ng kilos ang Speaker of the House sa walang iba kang si Martin Romualdez. Abay akalain mong magaling na raw magpatawan yon ayon kay Ruben Aguadson. Akalain mo ang sabi ni Speaker maging open na daw umano ang BICAM dahil karapatan daw ng mga Pilipino na malaman kung saan raw mapupunta ang pondo at pera at kaba ng taong bayan. Abay biglang nagka-amisya itong si Martin Romualdez, hindi ba't nagkaroon pa nga na di umano mga blanco sa BICAM na siyang napirmahan pa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tapos ngayon nang malaman mo ang tatayo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Senator Rodante Marcoleta ay mag-over-panic na di umano itong si Speaker Martin Romualdez. Alam niya kasi na hindi uurong at hindi titigilan ni Senator Rodante Marcoleta hanggat walang napipiga sa kanyang mga investigasyon. So yan mga kababayan, mukhang delikado. Ang House of Representatives dito po kay Senator Rodante Marcoleta. Well, anyway, delikado po sila pero pabor naman po sa taong bayan kung maiimbestigahan yung mga anomalya, no? Yung mga anomalya dyan po sa House of Representatives. Anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinyon reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinyon. Maraming salamat po. Kawana ang bayan ko, ang magnanakaw na tao.